sa pagpapatuloy ng ating kwento. Huwag ka nang mahiya, at sabihin mo na sa akin. Hanggang magkano ko kaya itataas yon? Kahit gaano pa katas yon, pasasalamatan kita sa kabutihan mo. Wika niya. Inis na inis naman si Viscount sa inaasta ni Lloyd. Pinagpapawisan na din siya kakaisip kung magkano ba ang itataas ng babayaran niyang water tax. Nagsukatan ng tingin ang dalawa. Parehas lang silang tahimik at nag-iisip. Mga 20. Wika ni Viscount na nauutal-yutal pa. At makikita sa pagmumukha ni Lloyd ang hindi pagsang-ayon nito dito. Natakot naman si Viscount sa itsura ni Lloyd kaya lalo itong pinagpawisan ng malagkit. Sandali lang. Nagkamali ako, saad niya habang nanginginig pa ang mga kamay. Ang ibig kong sabihin ay 30. Dagdag niya habang nakayuko at nakasenyas ng 3 daliri kay Lloyd. Ngunit hindi pa din sang-ayon si Lloyd at lalong naging mas nakakatakot ang itsura ng mukha nito. Kagat-kagat pa nito ang ibabang labi nito na tila nagtitimpi. Napasigaw na sa takot ang kawawang si Viscount at napatingin sa gawin ni Javier na may sinesenyas sa kanya. Sinenyasan ni Javier si Viscount ng 5 gamit ang kanyang kamay. 50%. 50. Tataasan ko ito ng 50%, sigaw niya. Ngunit mas lalong pumangit at nakakatakot na ang mukha ni Lloyd, nagmumukha na itong zombie. Kaya nagtaka si Viscount dahil akala niya ay ayos na nag 50%. Anong problema? Tinaasa na niya ito ng 50, nakatinging sinyas niya kay Javier. Umiling-iling naman si Javier bilang tugon. Tumigil ka na, senadoryas niya at itinaas ulit ang palad niya. Oy, makinig ka. Itataas ko ito ng 5 beses, tama na ba yon? Sigaw niya sa yamot. Viscount, anong ibig mong sabihin sa 5 beses? Ang 4 na beses ay sobra-sobra na, wika niya na kunwari nagulat pa. Talaga, tanong nito at sabay inilagay ang kanyang pantatak na pirma sa kasulatan. Pabalik na sina Lloyd sa kanilang estado dala-dala ang kasulatan. Tuwang-tuwa si Lloyd at napapatalon-talon pa ito. Si Viscount naman ay maaliwalas na din ang pagmumukha at nakatingin at binabasang muli ang kasulatan. Nabigla siya sa kanyang nabasa at tila naisahan na naman siya ng ating bida. Samantala, habang pauwi, napansin ni Lloyd si Javier na tila may inaalala ito. Javier, anong klaseng pagmumukha ba yan? Tanong niya. Pakiramdam ko ay isa akong magnanakaw. Sagot nito. Oy, bakit ganyan ang ekspresyon mo? Ako ang gangster, pero sa totoo lang, magaling ka din bilang isang taga-blackmail. Nakiki-cooperate ka, hindi ba? At yan ang dahilan kung bakit ka naging kasabwat ng isang gangsteran tulad ko, hindi ba? Ibig sabihin, isa ka ding gangster, sabi niya sabay tawa. Nainis naman si Javier sa pang-aasar niya. Ang tungkulin ko ay samahan ang young master. Hindi ko na ulit gagawin ang rigang na trabaho at ang pagiging construction tool. Saad niya. Kung ganun, edi hindi ko na din ibibigay sayo ang lullaby service, ayos ba yon? Pagbabanta niya. 1 buwan na ang nakaklipas simula nang maging isa akong sword master. Ngayon kaya ko nang kontrolin ang aking mga senses ng mabuti kaysa sa noon. Hindi ko na kailangan pa ang lullaby na yan, ayon sa seryosong si Javier. Kinagabihan, oras na ng pagtulog ay nakahiga na si Javier upang matulog. Ngunit, hindi siya makatulog at gising na gising ang kanyang diwa at mulat na mulat ang mga mata. Nagtungo siya sa kwarto ni Lloyd dala-dala ang kanyang unan. Kailangan ko ng lullaby service. Wika nito. Ang serbisyo ay hindi mo na magagamit sa ngayon. Tanda mo ba ang sinabi mo na hindi mo na ito kailangan? Tanong ni Lloyd. Nagmamakaawa ako, pakiusap. Saad niya. Narinig mo na ba ang sleep hygiene? Ito ay tila isang habit at isang practice na conducive upang makatulog ng mahimbing sa regular na pagkakataon. Kapag nabuo na ang habit, mahihirapan ka ng makatulog kapag initsapwera mo ang procedure. Paliwanag nito. Oo, alam ko kung ano yan. Ngayon, ibigay mo na sa akin ang lullaby, sabi niya. At inumpisahan na nga nila ang lullaby service at bigla-bigla nakatulog na si Javier at nahilik pa. Inunat ni Lloyd ang kanyang mga kamay. Ngayon, kailangan ko nang umpisahan ang trabaho. Wika niya. Tumayo siya at tinignan ang mga datos na nakasulat sa papel at sinukat ang bawat bahagi ng istrukturang nais niyang gawin. Pero,
Hindi sapat ang kaalaman ko para makagawa ng isang apartment complex, anong gagawin ko, isip niya at napalingon siya sa kanyang likuran nang makita niya ang kanyang ginawang blueprint na unti-unting natitibag at bigala itong nagsalit. Ipagpapatuloy mo pa din ba ang paggawa ng simulations ng paisa-isa? Tanong nito. Oo, at may kasabihan nga para dito. Ito ay ang gawin ito hanggang sa gumana, sagot niya habang nakangiti. Kinabukasan, naglalakad si Lloyd kasama sina Javier, Sir Byron at Blanc. Halatang pagod at kulang sa tulog si Lloyd. Magpadala kayo ng tao sa Cremo. Kailangan natin ng lawmakers, stonemasons, mga carpentero, pakilyusan ng lahat ng manpower natin ng mas mabilis. At siguraduhin ang supply ng semento at ibang materyales ay maayos at matatag. Magdala ng butil o karne mula sa kanluran, kailangan nating ang mga ito, utos niya. Merong mga 300 refugees na parating ngayon, pero walang. Wika ni Byron ngunit naputol ito sa pagsingit ni Lloyd. Patuloyin sila. Lahat sila. Gagawa tayo ng paraan para maging maayos ang lahat, wika niya. Puyat si Lloyd dahil sa kanyang ginawang plano kagabi para makagawa ng isang apartment complex. Kainis. Paano ko ba mareresolba ito? Mahaba masyado ang proseso. Kailangan ko ba bawasan ang mga floors? Tanong niya sa sarili kagabi at tumulo ang dugo sa kanyang ilong dahil na din sa puyat at sobrang pag-iisip. Hindi ko pwedeng putulan ang aking honey jar. Housing stability, economic activity, tas revenue expansion. Tuloy-tuloy niyang pag-iisip kagabi na nagpapuyat sa kanya ng husto. Young master, ayon sa kalkulasyon, matatapos tayo sa loob ng 4 na buwan. Wala nang ibang pera maliban sa overtime pay ng mga sundalo. Pwede bang baguhin ng kaunti ang original na plano? Baka pwedeng ilipat ang ibang refugee sa ibang teritoryo. Suhestyon ni Byron. Huwag kayong mag-alala tungkol dyan, may sapat pa tayong pera. Sagot niya na halatang pagod ito. Napansin naman ni Byron ang panglalambot ni Lloyd. At iyon ang wika niya na hindi natuloy dahil nahimete siya. Nagulat naman sila nang bigla itong hinimete. Young master, gising young master. Young master, wika nila habang ginigising si Lloyd na nakahandusay sa lupa. Sa kaharian ng Megantano, ay nagsaysinay ang reyna. Nakatayo siya sa gitna ng arena at sa hudyat ng isang kabalyero ay pinaulanan siya ng mga pana. Itinaas niya ang kanyang espada upang sanggin ang mga panang papunta sa kanyang direksyon. Iwinasiwas niya ito at ni isang pana ay wala man lang tumama sa kanya. Nagsilipara ng mga pana na sanay tatama sa kanya. Nagulantang naman ang mga kabalyero sa galing ng reyna. Walang nag-improve maliban sa akin na kaya ko nang makagawa ng sword ay aura ng mas mabilis. Nakakatawa. Hindi ko na matatanggap pa na magdusa sa iba pang pamamahiya sa akin tulad ng ginawa ni Kale. Isip ng reyna habang naisip niya ang dating nangyaring pagtataksil sa kanya. Kamahalan. Tawag sa kanya ng isang matandang lalaki. Ano iyon? Tanong niya. Isang mensahero ang nagpunta rito mula sa Frontera Bereni. Sagot nito. Galing kay Lloyd Frontera, tanong niya sa kanyang sarili. Sa harap ng trono ng kamahalan ay nakaluhod si Javier at dala-dala ang mensahe ni Lloyd para sa reyna. Binasa nito ang mensahe. Kamahalan, ito ang iyong mabuting alipin, ay humihingi ng tulong sayo, pagbabasa ni Javier. Pagtulong? Bigla-bigla naman ata, isip niya. Anong klaseng gulo na naman kaya ang pinasok niya ngayon, isip niya habang ini-imagine ang mukhang perang mukha ni Lloyd. Reyna ng kaharian. Ibigay mo sa amin ang inyong gabay kasama ang iyong mahusay na pananaw. Nakatayo kami sa lupang ito para protektahan ang aming estado habang pinipigilan ang aming mga hininga. Sa kasamaang palad, tulad ng sinabi ko sa naunang liham ko, ang mga refugees mula sa 17 iba't ibang estado ay nawala ng kanilang mga tirahan. At lahat sila ay nagtungo sa aming estado. Dakilang reyna, kamahalan, na may habag sa lahat ng kanyang nasasakupan, ang taong mayroong mabuting espiritu at mabuting kalooban. Bilang isang matapat na tagasunod ng dakilang reyna, malugod naming tinatanggap ang mga magsasaka ng dakilang kaharian at pakiramdam na lahat ay karapat-dapat na paglaanan. Nais kong iparamdam sa mga taong ito ang iyong dakilang kalooban. Nais kong pangalagaan ang lahat ng dakilang tao sa kaharian. Basa ni Javier sa sulat na pinadala ni Lloyd sa reyna.
Medyo naaasiwa si Javier habang binabasa ang sulat na ito at maging ang Reyna ay medyo naiinis din at kitang-kita naman ito sa kanilang mga mukha dahil masyadong badoy ang sulat na iyon ni Lloyd. Marami masyadong dakilang bagay ang nakasulat dito, isip niya. So anong nais nitong baliw na ito, isip ng Reyna habang nakapangalumbaba. Pero, wala akong pera, basa muli ni Javier na ikinagulat ng Reyna. Ano, wala talagang kaiyahiya ang lalaking ito. Hindi ko inaasahan ito. Pero inisip ko na ding magpadala ng supply kahit papaano. Isip nito habang nai-imagine ang pagmumukha ni Lloyd na may pag-iyak-iyak pa. Kamahalan, kailangan namin ng pera 3 beses pa kaysa sa iniisip nyo. Pagpapatuloy ni Javier. 3 beses? Nababaliw na ba siyang talaga? Gulat na isip ng Reyna. Ang iyong mabuting tagapaglingkod na ito ay hindi baliw. Basang muli nito. Sumasakit ang ulo ko. Sa sunod na magkita tayo, babasagin ko ang ulo mo, isip niya habang nakahawak sa ulo niya. May plano kaming magtayo ng makabagong multi-story na residential building sa kaharian ng Maguintano. Hindi lang ito basta isang building na matitirhan ng mga refugees at matutulugan, ito ay para ma-promote ang housing stability at makatulong sa mga taong na huwag umasa sa iba at tumayo sa kanilang mga paa, at kaalinsabay nito ay ang pagsunod sa dakilang kalooban ng kamahalan. Pero, wala akong pera, pagpapatuloy na pagbabasa ni Javier. Tama na, naiintindihan ko na ang pinapunto ng sulat, pagpapatigil ng Reyna sa kanya. Humayo ka at sabihin ito kay Lloyd Frontera. Hindi ibig sabihin ako ang Reyna ay gagastos na ako ng pera kung kailan ko gusto. Kailangan ko ng pahintulot mula sa mga Minister of Finance at sa iba ko pang tagapayo. At syempre pahintulot sa aking mga elders na matitigas ang ulo. Walang maganda mangyayari kapag ginambala sila. Saad nito, tumango lang si Javier at kinuha ang isa pang sulat. Napatingin naman ang Reyna at naghihintay sa sasabihin ni Javier. Ang building ay nakadesenyo bilang isang matibay na kuta. Sa hinaharap, kung babalik ang monster waves o mga kaaway na umatake mula sa silangan. Ang building na ito na pwedeng maging isang pangsanggalang. Ito ay magkakaroon ng malaking role para sa kapayapaan at kagalingan ng kaharian. Ganyan ang plano naming gawin para sa syudad, at paano maproprotektahan mula sa mga kaaway sa silangan. Sa mga pabor sa proyektong ito, pagkakalooban ko sila ng personal ng isang matamis na regalo. Basa ni Javier. Nai-imagine ng Reyna ang mukha ni Lloyd habang binabasa ang sulat nito, nai-imagine niyang nakangiti ito sa kanya na tila nag-aasar pa. Una sa lahat, hindi masama na magtayo ng isang matibay na lungsod. Kung kakalkulahin, gagastos ito ng tulad sa isang commercial district tulad ng Cremo. Ang katapatan ng mga minister na nag-ayos ng kanilang posisyon nang dahil sa aking opinyon ay tumaas. Makakatulong ito para mapalakas ang aking posisyon at otoridad. Halata namang may mapapala ako dito, hindi ba? Isip ng Reyna. Bingo! Sigaw ni Javier. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ng Reyna dahil tila alam ni Lloyd ang iniisip ng Reyna at naaayon ang mga sulat sa iniisip nito. Hindi ko alam kung ano ang bingo, pero nakasulat rito sa liham na sabihing bingo pagkalipas ng 5 segundo. Sagot ni Javier. Napaisip ng mabuti ang Reyna kung ano ang nararapat niyang gawin. Javier Asrehan, hintayin mo dito ang pera. Umaasa ako sa'yo. Saad niya. P.S. Mas maganda kung ang craftsman dwarf na si Master Cordigas ay darating rin. Nakikiusap ako sa inyo kamahalan, basa niyang muli. Naintindihan ko na. Tumigil ka na magbasa, inis na wika niya. Sa estado ng Frontera ay abala ang lahat sa mga gawain nila para sa proyektong nais gawin ni Lloyd. Hindi ka mapapatawad ng Master Lloyd sa pagiging tamad at pahiga-higa lang dyan, sigaw ni Sergeant Greg. Oo, Sergeant Greg, sigaw naman ng manggagawa. Sino nga ba si Sergeant Greg? Sa unang tingin, mukha siyang tamad na sundalo mula sa pluton, pero laging siyang nandyan, kahit pa delikado ang misyon, kahit pa mahirap ang trabaho, siya ay ang taong isinilang muli bilang isang totoong lalaki, mas responsible kaysa sa iba at palaging ibinibigay ang lahat ng kaya. Ang taong yan ay si Sergeant Greg. Hindi ko kailangan ito, pakiusap pakibigay ito sa mga bata at nakakatanda, meron kaming sapat na kumot, kaya pakiusap kunin nyo na ito. Wika niya sa mga refugees at ibinigay ang kumot sa mga ito. Lumabas siya ng tent at nakita si Emily na may bitbit na mga kumot.
Hi Emily, bati niya. Oy, bakit? Tanong nito. Bakit hindi ka muna magpahinga? Nagtratrabaho ka simula pa kaninang umaga, sita niya. Intindihin mo ang sarili mong gawain. Kailangan ko itong gawin. Sagot nito. Hayaan mong gawin ko iyan para sa'yo, wika niya habang inaagaw kay Emily ang mga kumot. Ayoko nga, tugon nito at sabay iwas sa kanya. At naghabulan ang dalawa. Pilit na inaagaw niya ang mga kumot kay Emily hanggang sa nagtatawanan na sila habang naghahabulan. Nakita naman ito ng isang orc na nag-aabang pala kay Emily dahil nais nitong bigyan si Emily ng mga bulaklak. Nalungkot ang orc nang makita niyang masaya si Emily habang nakikipaghabulan kay Sergeant Greg. Nagmamahal ka ng isang babaeng tao? Ang mga orcs ay sadyang mga tanga, ngunit mas tanga ka, asar sa kanya ng kasamahanag orc nang ipagtapat niyang napupusuan niya si Emily. Hindi matatanggap ng isang tao ang pangit na mukha at nakakadiring mga muscles tulad ng sa atin. At mas pangit ka kumpara sa isang average na orc, alaala niyang pang-aasar sa kanya ng mga kasamahan. Emily, huminto ka dyan. Ang bagal mo kasi, rinig niyang usapan ng dalawa habang naghahabulan. Itinapon niya ang mga bulaklak na naisana niyang ibigay kay Emily at naglakad palayo. Sa kanyang pagtalikod ay napansin siya ni Emily at napalingon ito sa kanya. Mandirigman orc, isip nito habang nakatanaw sa papalayong orc. Nagising si Lloyd na nakahiga sa kama, makikitang nagulat siya sa kanyang paggising. Nagulat naman ang system sa kanya. Ginulat mo naman ako. May problem ba? Tanong ng system. Nanaginip ako. Sagot niya. Anong panaginip? Tanong nitong muli. Kung ano yung gusto kong mapanaginipan. Sagot niya. Nagtaka naman si system sa sagot niya. Halatang may sakit at namayat si Lloyd. Young Master. Nasisiraan ka na ba ng bait? Tanong ni Byron na nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Sir Byron, wika niya. Young Master, ayos ka lang ba? Muling tanong nito. Hindi na magtatagal. Saad niya at lumingon sa kabilang gilid. Hindi. Huwag kang magsalita ng ganyan, Young Master, wika nito na may pag-alala sa kalagayan niya. Hindi. Malapit na. Ang sweldo, ang araw na nahimatay ako. Wika niya. Natahimik naman si Byron at medyo nainis sa sagot niya dahil wala palang kwenta ang pag-aalala niya sa baliw nating bida. Umubo si Lloyd at napatayo si Byron. Ang pera ko. Naubos lahat ng pera ko, yusal niya habang inuubo at umiiyak. Young Master, ang kailangan lang nating gawin ay i-delay ang bayad. Sigurado naman akong maiintindihan nila, pag-aalo niya kay Lloyd na ngayon ay umiiyak na. Hindi yun. Nagtratrabaho ako ng pulido at maayos para sa araw ng sahod, paano mo nasasabing i-delay yun? Wika niya habang hirap at napahawak sa kanyang dibdib. Sa di kalayuan ay naglalakad si Javier patungo sa kwarto niya dala ang balita mula sa Reyna. Pakiusap, huwag mong gawin yan, kahit mamatay ako. Dagdag niya, kahit mamatay ako. Yusal niya at ipinikit na ang kanyang mga mata. Young Master, sigaw ni Byron. Nataranta na si Byron. Doktor, sigaw niyang muli at sa kanyang paglingon ay nakita niya si Javier. Seryoso si Javier habang nakatingin kay Lloyd. Javier, ang Young Master, saad niya. Huminga ng malalim si Javier at may kinuha sa kanyang daladalang sisidlan. Natanggap ko na ang sweldo at bayad sa construction, wika niya at inilabas ang pera. Ngayon, bilisan mo na at bumangon ka na dyan. Dagdag niya. Bumangon bigla si Lloyd na tila sinaniba ng demonyo at nakangiti din ito ng malademonyo niyang ngiti at umiilaw ang mga mata. Special skill, saad ng system. Nagulat naman si Byron sa biglang pagbangon niya. Nakatayo ngayon si Lloyd sa ibabaw ng kanyang kama na tila naging demonyo ito. Financial heal, dagdag ng system. Sa wakas, umpisahan na natin ito, wika niya. Ang estado ng Frontera ay sigurado ng hindi mauubusan ng funds para sa Royal City Development Project. Ang Honey Jar Apartment Complex ay 70% ng kumpleto. Maging malakas lang tayong lahat, sigaw ni Byron. Sumigaw naman pabalik ang mga manggagawa tanda ng pagsang-ayon kay Byron. Si Lloyd naman ay abala sa pagkakalkula ng mga pwede pa nilang magawang mga gusali. Landslide, wika niya at nakita niyang isa-isang sumulpot sa kanyang imahinasyon ang mga gusaling nais niya pang gawin.
Sinusubukan niyang padaanin ang mga kalamidad sa gusaling ginawa nila para makita niya kung ito ba ay matatag. Sa kanyang paningin ay nakita niya ang maraming gusali na nakatayo sa kanyang harapan. Nais niyang maging totoo ito upang maging makabago na ang kanilang estado. Bagyo, wika niya at nagkabagyo at tinignan niyang muli kung magkakapinsala ba ang mga gusaling iyon. Ayos. At ang huling pagsubok, saad niya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at may tila isang malaking bato ang tatami sa Earth. Meteor, wika niya. Sandali lang, ano ba ang tinitest natin dito? Tanong ng system. Tumama ang imahinasyong meteor niya sa mga gusali. Nakaka-excite naman ito, wika niya sabay tawa na may pagkapangit-pangit na mukha na mahahawig sa isang halimaw. Baliw ka na talaga, saad ng system. Tawang-tawa ang baliw na si Lloyd habang sa kanyang likuran ay nakamasid lang sa kanya si Javier na tila nagtitimpi sa inis sa kanya at sa pagmumukha niya. Ano? Anong nangyari sa mukha mo? Tanong niya kay Javier. Wala, hindi ko naman iniisip na nababaliw ka na, sagot niya. Akala ko ikaw na ang nabaliw dyan, sagot niyang pabalik. Si Master Cordigas at 30 pang iba pang dwarf ay dumating na, wika nito. Ayos, sakto ang timing nila. Sagot niya. Ang development ng dense apartment complex ay nakadepende sa processing ng semento. Hindi ito kasing simple ng paggawa ng offshore statue o suspension bridge. Ang teoryang iyon ay hindi sapat para gumawa ng complex at dense apartment. Binati ni Lloyd sina Cordigas at ang mga kasamahan nito. Ito ang pinakakailangan ko, isip niya. Ipinakita niya ang plano sa mga ito. Isang ready-mixed concrete machine, wika niya. Ito ay isang essential equipment na naghahalo at nagma-maintain ng kalidad ng semento at para mapigilan ang semento sa iba't ibang uri ng foreign component na makapasok sa mixture. Bastos ka talaga. Naglakbay kami ng napakahabang distansya at hindi mo man lang kami aalukin ng sabaw, pero binibigyan mo kami ng kautusan kaagad, wika nito. Meron akong maraming ideya para salubungin ka Master Cordigas. At naniniwala akong wala nang mas gaganda pa sa pagpapakita ko sayo ng blueprint. Wika niya na may malademonyong pagmumukha. Anong nangyari sa mukha mo? Naayos bang maigi ang magiging workshop ko, wika nito at kinuha sa kamay ni Lloyd ang blueprint. Oo naman, tugon niya. Ang matagal ng pinakahihintay na construction project ay mag-uumpisa na sa wakas, isip niya. Magkatulong naman sina Lloyd at Javier sa paghuhukay ng lupa. Explosion, sigaw ni Lloyd at tinusok sa lupa ang kanyang pala at tinusok naman ni Javier ang kanyang espada at sumabog ang lupa sa kanilang ginawa. Ang pundasyon para sa ready-mixed concrete ay kumpleto na, isip niya. Si Pudong naman ay abala sa pagtakbo sa loob ng makina. Pudong, saad nito habang tumatakbo. Ang mga orc naman ay nagbabaliko ng mga bakal. Sabay-sabay nila itong binabaliko. Ang reinforcement bar at framework ay handa na. Ibuhos na natin ang semento, saad niya. Hindi mo lang basta ito dapat ibuhos. Tignan mo ang dulo at ang reinforcement bar para walang maiwan na hangin sa loob, wika niya habang din-demonstrate kung paano ang dapat gawin. Habang ginagawa ito ni Lloyd ay sinusulat naman ni Bayern ang bawat sabihin niya upang maging record ito para sa mga susunod pa nilang gawain. Tumataas na ito kaya kailangan na natin si Bibong, sabi niya. Nakatingin naman si Bibong rito kung tama at pantay ba ang kanilang pagkakagawa ngunit tila wala itong gana. Kaya upang magkaroon ng inspirasyon si Bibong ay inilabas din ni Lloyd si Belle. At naging taga-cheer niya ito at ginanahan na siya sa kanyang ginagawa. Cheer up, wika niya kay Bibong. Belle, pag-cheer naman ni Belle. Namula ang mukha ni Bibong at natuwa naman ito. Halos patapos na ang unang gusali na ginagawa nila. Sir Bayern, pwede bang ikaw na ang baalang mamahala rito? Tanong niya. Walang problema. Sagot naman ito. Ngayong lahat ay sanay na sa kanilang mga trabaho, meron akong isa pang isyo na kailangan kong pagtuunan ng pansin. Isip niya. Ito ay ang problema sa insulation sa heating facilities, dagdag niya. Ang heating system ng Honey Jar Apartment ay gumagana gamit ang coal steam kiln. Ang tubig ay kumukulo sa gitna ng heating room at ang singaw ay dumadaloy sa mga gusali sa pamamagitan ng mga tubo. Ang singaw ay dumadaloy sa lahat ng direksyon. Ito ay konektado sa radiator sa kabahayan at pinapainit ang kwarto. Pero ang isyo ay habang tumataas ang tubo, ang sistema ay nawawala ang init.
Sa pinakamataas na floor, sa 8th floor, ay halos wala ng heating system. Sumubok ako ng maraming simulations para maayos ito. Pero hindi ako nagtagumpay. Nagpuyat ako para aralin ang lahat ng ito. Makakagawa ba ako ng magandang insulation? Ano nang aba ang sinabi sa nobela, may magagamit ba akong mga clue para dito? Kainis, isip-isip niya ng kanyang balikan ang araw na pinapuyatan niya ang problemang ito. Nakita niya ang sinulat sa kwaderno niya at nagkaroon ng magandang ideya. Ito na yun, isip niya. At naalala din niya ang isang episode sa nobela na kinaharap ni Javier ang isang dragon. Mga mabababang nilalang, sigaw ng dragon. Mga mahihina kayo, dagdag nito. Gayunpaman, kahit gaano pa kagaling ang isang swordman, hindi ito magiging sapat para kalabanin ang isang dragon. Pero tumayo si Javier sa harap ng dragon. Bumuga ng apoy ang dragon at nataman si Javier. Ngunit tiniis ito ni Javier at hindi ito umilag. Ito ay dahil siya ay nakasuot ng baluti na gawa sa pinatigas na katas ng LNCI 3. Ang pinakamainam na insulator sa buong mundo, isip niya. Naglalakad sina Javier at Lloyd. 2 araw na simula nang umalis tayo. Saan mo ba binabalak kunin ang insulation material? Tanong ni Javier. Everglow Forest, kung saan nakatira ang mga elves. Kukuha ako ng katas ng LNCI 3 doon. Saad niya. Tumalikod at naglakad pabalik si Javier. Hoy, saan ka pupunta? Tanong niya. Hindi mo ba alam na galit ang mga elves sa tao? Wala tayong paraan upang makipag-negotiate. Tugon nito. Ayon sa nobela, ikaw mismo ang nakipakaibigan sa kanila at nakuha ang armor bilang isang regalo. Isip niya. Sige, bumalik ka at ako na lang mag-isa ang pupunta Mr. Escort Knight. Saad niya. Wala namang nagawa si Javier, at napilitan siyang samahan si Lloyd kahit labag ito sa kanyang kalooban. Sila ang mga lahi na walang sino man ang nakipag-usap sa loob ng 500 na taon. Paano mo sila makukumbinsi? Tanong nito. Ano? Kumbinsi? Tanong niya pabalik. Oo. Sagot nito. Ano? Tanong niya. Ano ba? Tanong nito pabalik. Engot ka ba? Pang-aasar niya. Hindi tayo gagawa ng isang negosasyon. Dagdag niya. Nagtaka naman si Javier at patuloy na nakinig sa nais niyang sabihin. Nanakawin natin ito. Wika niya at ngumiti ng malademonyong ngiti. Nayamot naman si Javier sa kanyang narinig. Gusto ko mag-resign bilang isang escort knight ng demonyong ito. Isip ni Javier. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat, hanggang sa muli.